kababaihan. Hindi ko na kayo nakikita sa simbahan. Isipin niyo ang inyong mga kaluluwa. Hinihintay na yan ang apoy na mainit. Hindi kayo nangungumpisa. Ano ba nangyayari sa inyo? Uy, bata, sali kayo. Sige, Noli. Magkakampi tayo. Sali ka? Bakit ka sasali? Eh, ano naman masama doon? Eh, di ba kulang kayo? Ba't naman hindi pwede? Hindi namin sinasali yung mga babae. Tingnan mo, nakapalda ka pa. Eh, ano naman masama doon? Nakapalda lang naman ako eh. Tatalon lang naman ha. Tsaka, magaling naman akong tumalon ha. Eh, bakit naman hindi pwede? Eh, ba't kayo pwede? Neng, umuwi ka na. Hindi na ba bagay ang ganitong laro sa isang batang babaeng tulad mo? Ay nako, hindi ko kayo talaga maintindihan. Eh bakit nga ako Hindi ka ba tinuturuan ng magandang asal ng iyong mga magulang? Ha? Sumasagot ka pa, sumasabat ka pa. Mawalang galang na po, Padre. Mga pamangkin ko po ito. Ako na pong bahala sa kanila. Eh, magsisimba pa po kami. Sige ha, pagsabihan mo yung batang babaeng yan dahil sumasagot sa pare. Eh, hindi! Muntik na akong mapagbintangan tuloy sa'yo eh. Naku, salamat po. Ako po si Noli. At ito makulit na pamangkin nyo ay si Ana. Eh, buti na lang dumating po kayo. Naiintindihan ko si Ana. Ako man ang malagay sa sitwasyon niya. Halina kayo sa bahay namin. Pero dumaan muna tayo ng simbahan at baka makita na naman tayo ng praile. Eh, ibitin pa kayo ng patiwarik. Halika na! Ay, pati ako. Ano po, Inay? Kapag galing bata ka, alam mo naman may mga bisita. Hintay mo. Kailangan ko tulong mo sa pag-aaral ito. Oh, sino naman sa kasama mga bata to? Mga kaibigan ko po, Inay. Na Noli at Ana. Ano po? Oh, kakakain ng Diyos. Halika, tingnan mo ako. Pupunasan natin yung mga. Ano magiging ano natin? Susunod natin sa adyasan. Eh, bakit pa? Sino lang ang pwede makapag-usap? Marami naman akong nalalaman para makatulong sa pagpapatakbo ng negosyo natin. Eh, di lumapit po kayo sa kanila at kami na lang po ang tutulong dito sa paghahanda ng pagkain. Hindi maaari. Hindi tayo pwede makisali sa usapan nila. Kulang na kulang ang alaman natin sa pagsasalita ng Kastila, kaya hindi pa tayo pwede makipag-usap ng maayos. Eh, bakit po? Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Gusto ko lang naman makatulong eh, kaya gusto ko mag-aral ng wikang Kastila. Ang babae, Iha, ay para sa tahanan lamang. Nay, yun ang gusto ng mga praile. Paano naman ang gusto ko? Nay, magpapaalam na muna kami. Dadaanan ko si Basila at magbuburda kami kina Agapita. Ano ba? Halika nga kayo dito. Masyado kayong maingay. Sumama na lang kayo sa akin. Tuloy! Tuloy! Ganito pala itsura ng bodega nyo. Ay, pumasok ka na nga rito. Akala naman namin kung sino ka na dyan eh. Pasensya na kayo ha. Muntik na kasi ako hindi palagan sa amin. Bakit naman? Naikwento ko kasi kay nanay na gusto kong mag-aral. At sawang-sawa na akong manahe, magpiano at magluto. Abay, kinuwento ba naman at kinumpisan kay Padre Faustino? Sabi ng pare, pag hindi daw naituwid ng nanay ang aking pagrebelde, hindi na daw bibili ang mga pari ng palay kay tatay. Ganyan din naging problema namin ni Basila. Pinipili siya magpakasal na kanyang inay. Ang gusto naman ay mag-aral. Ako gusto ko rin mag-aral ng wikang Kastila eh. Wala namang tuturo sa atin. Kung bakit naman ang mga pari na yan ang gusto magpalakad ng ating buhay. Kaya? Gusto ko rin ituloy ang pag-aaral sa mga Kastila eh. Aba, ako rin. Hindi ako makasali sa pag-uusap sa negosyo dahil hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Hay nako, hindi dapat magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Di ba po marunong naman kayo ng salitang Kastila? Eh bakit gusto niyo pa pong mag-aral? Oo nga, Ana, pero kulang pa rin ang aming kaalaman para makibahagi sa nangyayari dito sa bayan. Ana, hindi pa bihasa kami makapagbasa ng mga aklat at pahayagan. Eh bakit po nila kayo matuto ng wikang Kastila? Alam mo, Noli, kapag kami natuto mag-Kastila,
Siguradong marami na kaming malalaman tungkol sa kanila at marami pa kaming maitatanong. At pag marami na kaming alam ng wikang Kastila, Masasabi na namin lahat ng gusto namin sabihin sa Friday at pamahalaan. sa madaling salita, takot po sila sa inyo. Tama. Ang kailangan ngayon ay magkaisa tayo at makahanap tayo ng paraan upang malutas ang ating problema. Paano nga ba natin gagawin natin? Ano kailangan natin? Sabihin natin sa kanila, nag-unga sila ng petition letter. Hindi pwede. Kailangan sila makaisip ng dapat nilang gawin. O ano? Minumungkahi ko na gumawa tayo ng isang petisyon na laman ng ating mga kahilingan. At saka isali na rin natin mga ibang babae may problema katulad natin. Tama. Sandali. Kaya ingat tayong lahat dahil baka malintikan tayo sa mga praile. Pareho lang naman po. Agrabyado tayo mga babae. Gusto kong malaman kung sang-ayon kayo magpetisyon tayo upang magpahintulutang magpatayo ng isang eskwela magtuturo sa atin ng wikang Kastila. Sige po, ako pong bahala kung may darating. Magsisigaw lang po ako ng amen. Pero kailan tayo makakapag-aral? Marami tayong gawain sa araw. Di sa gabi. Tatapusin natin lahat ng gawain natin sa araw para wala silang masabi. Kaya lang, baka dahil gabi hindi tayo payagang umalis ng bahay. Di, magsama po kayo ng chaperon. Ano? Ano? Ibig sabihin ko po yung kasama niyo sa bahay. Tama! Baka pwede sa bahay namin. Kausapin ko nga kantsahin. Pero saan naman tayo kukuha ng magtuturo? Oo nga. Meron na akong nakausap. At kapag inaprubahan na ang ating petisyon, makakapagsimula na si Senyor Sandico magturo sa atin. Gusto ko lang ipaalala na hindi madali ang ating gagawin. Maaaring gumanti ang mga praile sa mga pamilya at negosyo natin. Bahala na. Matagal ko na rin ibig na makialam sa pamamalakad ng negosyo namin. Amen! 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 Bebeng, sige na. Ang mga bata na lang magsisilbi sa amin. Makakaalis ka na. Kailangan natin gumawa ng sulat. At lalagdaan natin natin ito. Ano sa palagay mo? Hindi kayo makiya sila? Napakahirap pala na sitwasyon nila, no? Marami ang nawawala pag pumirma sila. Pag-iinit pa sila ng mga praile. Sigurado ako, Loli, napipirma ang lahat. Tsaka naniniwala ako na hindi basta-basta sumusuko ang mga babae. Ako, Alberto, lalagda ako. Paano natin malalaman ang sagot ng pamahalaan kung hindi natin susubukan? Oo nga naman. At dahil si Alberta ang pinakamagaling sumulat sa Kastila, siya na ang gagawa ng petisyon. Excelentísimo Fray Agustín Fernandez. Nosotros los jóvenes que suscriben y algunas más santo. Sana daw ay pagbigyan kami sa aming kahilingan na makapag-aral ng wikang Kastila. Bakit kayo po? Ayaw niyo pa pong lumagda? Maaaring natatakot lamang siya sa maaaring mangyari sa kanyang mga pamilya. Bigyan natin siya ng pagkakataong mag-isip. At ang ating mga lagda, dito nakasalalay ang ating kinabukasan para sa mga kababaihan, sa ating mga magiging anak, at sa ating bayan. Importante vida que de Dios muchos años. Hindi pwede itong kahilingan nyo. Dito magsisimula ang maling pag-iisip. Wala na kayong panahon para sa mga gawaing pampamilya. At ito, tandaan nyo, wala kayong karapatan para mag-aral ng wikang Kastila. Mga impertinente! Pumayag ba? Hindi napagalitan pa nga kami. Sinasabi ko na nga ba, paano na tayo ngayon? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pupunta tayong Maynila at doon natin bibigay ang petisyon natin. Halika na. Kumusta na po ang lakad niyo? Nalagdaan na po ba?
Hindi raw karapat-dapat sa babae mag-aral ng Kastila. Dapat bang mag-isunod-sunuran na lang tayo sa mga praile na yan? Alberta? Alberta? Senyora Agapita! Napag-isip-isip ko na ang ginagawa niyong lahat ay hindi lamang pala para sa ating mga sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan. Lalagda ako. At simula ngayon ay kaisa niyo ako sa lahat ng maaari nating gawin. Ayan, at nadagdagan pa tayo na isa. Ayan! Dalawang puti siya na ako, waiter ba? Oo nga pala, Alberta. Narinig ko na darating daw ang Gobernador General na si Valeriano Weyler. Maaari natin iluhog sa kanya ang ating petisyon. Siya ang nakakataon na lahat, kaya katulong yan. Gobernador, salute. Gobernador, las mujeres de Malolos, señorita Alberta, señorita Agapita y señorita Basilia. Buenas noches, senyor. Isa pong malaking karangalan sa mga kababaihan ng Malolos ang makilala at makausap kayo. Ako, opo. Ngunit nangangamba po kami dahil sa kakulangan ng aming nalalaman sa wikang Kastila. Batid ho namin ang kahalagahan ng wikang Kastila ay malaki ang maitutulong sa amin. Kaya nga ho kami ay umaasa na mapagbibigyan niyo kami ng pahintulot na makapag-aral ng wikang Kastila. Bakit kayo hindi mag-aral? Matalino kayo. At wala kong makitang dahilan kung bakit hindi niyo magawa ang inyong nais. Ang sabi po ni Padre Agustin ay hindi po maaari. Kaya po kami gumawa ng isang petisyon upang malaman nyo ang aming mga kahilingan at plano. Kinakabahan ako, Noli. Baka hindi pirma ng gobernador yung petisyon. Akala ko ba hindi madaling panghinaan ng loob ang mga babae? Wala kong makitang masama sa gusto niyong mangyari. Hindi mapapabayaan ang inyong mga gawain at makakatulong pa kayo ng iba. Ito ho ang pluma. Maraming salamat po. Maibigyan ko namin ang Managis ko na nga yun. Ng Kastila. Hindi naman siya sila. Hindi makakapain sa pagkawa kayo sa simbahan. Subo kayo. Marami ka pa Hindi na patalo. Wala! Dinagdaan na ng gobernador ng aming petisyon. Patingin po! Sige, ingatan mo ha. Sabi sa'yo eh, maaasahan talagang mga babae.